So mag-unbox muna tayo mga KMR nitong DJI Osmo Action 5 Pro. Ito yung latest ng DJI eh. So na-release to, ewan kung ano, correct me if I'm wrong na lang. Last year, October or November 2024. Yan. So nabili to sa MOA Cyberzone sa may second floor camera house. Yan. Nabuksan na to sa shop eh, kasi para makita ko kung nag-on tong unit. Yan. Pero mag-unbox tayo ngayon. Okay, set up ko lang to ano, tong camera. So bubuksan natin mga KMR. Yan. Sasabihin ko pala sa inyo bakit ako nag-decide na gumawa nitong Osmo Action 5 Pro. Kasi yung GoPro, although wala naman ako reklamo sa video quality niya, dun sa battery madali siya malobat. Tsaka ano ba eh, kasi normal bundle lang yung nakuha ko na GoPro, isang battery lang kasama. So ang pinaka deciding factor sa akin kaya ako kumuha na ito sa battery, kasi itong Adventure Combo may kasama na siyang tatlong battery tsaka charging case. Yan o. Tapos meron pa siyang ano ba to, extension rod. Yan. So, sige, unbox na natin mga KMR. So ito, buksan na natin mga KMR. So yan, tanggal na yung seal sa shop. Yan. So pagbukas natin, meron siya ditong dalawang box, accessories at yung Osmo Action 5 Pro. Yan. So meron siya ditong pull-up tab, silang dalawa. Siyempre bubunutin natin yan. Yan. Tanggalin na natin yung dalawang box. Yan. Tapos sa loob nandun yung extension rod nya. So tanggalin na natin. So ito yung extension rod nya. So tabihin na natin to. Bago ko pala pakita yung laman itong dalawang box mga KMR, yan, pakita ko muna yung resibo. So nakuha to March 3, yan, 2025. Ito Action 5 Pro Adventure Combo. Yan, so nakita nyo mga KMR. Yan. So ito yung, ang presyo niya is 27,990, almost 28. Yan. So proceed na tayo dun sa dalawang box. So unahin muna natin tong accessories mga KMR. Yan, mamaya tong Osmo Action 5 Pro na box. So tingnan natin ano naman itong accessories. So buksan natin, labas muna natin lahat. Ito card. So wala na naman, nalabasan natin. So tabi muna natin tong accessories na box. So tingnan natin ano yung laman nun. So unahin natin to sa mga stickers. Yan, stickers. Ito hindi ko pa nabuksan to. Yung ano lang talaga, yung camera lang yung pinatingnan ko doon sa shop. So mga stickers, yan, DJI. Marami to eh, alam ko eh. Alam ko marami tong variation sa stickers na to. Ayan o, marami siya. Ay, natanggal mo. Ayan mga KMR, marami ka pagpipilian. Ayan. So set aside muna natin to. Hindi na dumikit. Tapos ito, quick start guide. Ayan. Tapos ito, ano ba to, safety guidelines. Yan. Ito ano ba to? Hindi ko alam kung ano to. Warranty ba to o ano?
Tapos ito, DJI Store, a must have app for DJI users. Add activated devices, view warranty benefits. Sa warranty siguro to, itong QR code. Yan. Tapos ito, alam ko, wala kong pang mount to magnetic mount. Saan natin? Yan. So isang magnetic mount kasama dito. So set aside na natin. Ito yung pinaka nagustuhan ko. Ito, charging case. Ayan mga kaemaro, charging case. Ayan. Meron siyang tatlong battery, 1950 milliampere. Ayan o. So nakalimutan ko pala sabihin sa inyo, kaya ako nag-decide na gawing main camera ko tong DJI Osmo 5 Pro. Kasi yung GoPro ko na Hero 11, or siguro applicable din sa lahat ng GoPro, pagdating sa low light, siya talagang wala, unusable yung footage o video na makukuha mo. Dito kasi maganda yung kuha niya sa low light. Honestly speaking, siguro hindi ganun kaganda, pero kung kukumpara sa GoPro, mas maganda kasi yung sensor nito, Osmo Action 5 Pro, 1:1.3. Hindi ko lang alam doon sa GoPro. Paki-comment down below na lang. Ang pangit ng footage nyo, lalo na pag sa low light. So yun lang. So balik tayo. So ito nga, may charging case at tatlong battery. Tapos pwede ka rin daw mag-charge dito, gawing power bank to. In case na may lobat ko, pwede mong isaksak dyan kung ano may charge mo. So yun, ito yung maganda rin dito, na deciding factor din to sa akin. Ang battery niya. Battery daw niya nito at 1080 resolution, maabot ng 4 hours tuloy-tuloy. Tama, 4 hours. Siguro sa mga ibang resolution 2 hours plus ang recording. So panalo to. Ito yung deciding factor, itong battery. Yan, so type C na charger. Yan. Punta natin sa kabilang box, yung isang box na nakuha. So ito naman, Osmo Action 5 Pro na box ang buksan natin mga KMR. So labas mo muna mga KMR. Yan. So yan, wala na laman. Sasara muna natin. So may nakasulat dito, remove the camera before separating the quick release adapter mount from the accessory. Yan. So itong dalawa yung laman. So ito yung parang protective case yata ito. So buksan muna natin. Tignan natin. So meron siyang laman sa loob. Hinahin natin ito. Ito yung screw para mag-lock. Dalawang screw. So tingnan natin. Ayun lang. So dalawang locking screw. Ayan, dalawa sila. Pang-lock sa mount. Ayan, itong camera. So ito yung case, protective case ng Action 5 Pro. Ayan. So meron siyang dito kasi mo siya. Okay. Meron pa pala dito. So ito na lang mga kamera. So ito, may mount ulit. So dalawa na siyang magnetic mount. Yung kanina ito, dalawa na sila. So ito, ano kaya to? Siguro pang higpit din to sa screw.
Paki-comment down below mga Kaymar kung ano to. Ito, siguro sa helmet to, yan, naka-curve siya, oh. Pang mount din or sa any curve surface. Ayan. So ang main ano natin, ito na, ibida natin itong camera. So buksan natin. Ayan, tabi na natin. So ito na siya, Osmo Action 5 Pro. Ayan, so tanggalin natin ito. Ayan. So ito yung gilid. Ayan. Tapos may nabasa ako, OLED na to itong ano niya, itong screen niya pareho sa harap at sa likod, OLED na. Hindi katulad sa LCD o LED ba yun? LCD na ano, na screen, mas maliwanag daw ang OLED, lalo na pag nagsisinaga ng araw. Ayan. Pakicomment ka, ano ba yun? LED na screen. Pakicomment down nga below mga Kaymar kung ano yun. Pero mas maganda daw OLED. Yan. Hindi ko pala napakita sa inyo ng gusto yung camera mga Kaymar. So ito yung harap, OLED screen, yung camera niya sa picture hanggang 40 megapixels. Tapos dito sa may letter O niya, yun dito, sa nakita nyo, ilawan natin dito, itong kulay puti niya sa gitna ng O, ano daw yan? Color sensor or temperature sensor. Ayan. So di ko alam kung tama, paki-correct na lang. Tapos dito sa gilid meron tong microphone dyan. Ayan. Tapos dito sa taas yung shutter button nya. Uy, nalaglag. Speaker. Ayan. Tapos alam ko may yung mic nito dito sa ilalim. Meron pa dito ito. Hindi ko lang kung mic yan, ha. Totoo. Paki-correct lang ako mga Kaymar. Tapos dito sa ilalim, ito yung pinagkakabitan ng mount. Magnetic part yan. Ayan. Dito yung ano yung pinipisil. Tapos kakabit ng ganun yung mount. Ayan. Dito sa gilid. Ito binuksan ko na kasi mahirap pag isang kamay lang yung camera ang hawak. Ito, power button. Tapos meron siyang QS dyan. Quick switch. Para yun dito sa menu. Ayan. Pagka magpapalit-palit ka ng menu, pipindutin ito. Ayan. Mamaya papakita ko. Tapos ito, binuksan ko na nga. So, slide down. Ayan. Tapos angat mong ganyan. USB cable. Ayan. Or dyan mo i-charge. I-charge ka dyan or transfer data. Ayan. Ang gagamitin mo yung since wala akong Type-C na ano, Type-C to Type-C kasi yung ano dito yung libreng cable. Ayan. Type-C to USB yung ginagamit ko dito para mag-transfer sa laptop. Ayan. Tapos yan. Ito tong red na yan, dapat yan hindi siya visible pag sinara mo kasi yung waterproof capability nito mako-compromise. So make sure na wala yan pag sinara nyo. So sara natin. Okay. Ayan. Dito na sa kabila. So dito yung battery niya at saka yung micro SD. So gawin nyo, pindutin nyo tapos slide up. Yun, nabito ulit yan, no? Yung pula niya. So yun yung battery niya. Dito yung micro SD. Ayan. So pagkasara natin, ganyan lang. Make sure ulit hindi visible itong kulay pula na yan. Ayan. Sara natin. Mahirap. Yun. Ayan. Try naman natin i-on. Ang nabasa ko, mabilis daw mag-on to eh. 0.3 seconds lang daw. Ayan. So try natin i-on. Yeah. Yun. Yun. Sinasabi ko sa yung ano, yung may QS dito, yung quick switch yan sa menu. So pindutin natin. Yan o. Yan, kung mamimili ka. Yan. Pero hindi ko ginagamit yan para iwas sa lagi pinipindot. Para hindi masira agad yung button niya. Nagpipindot ako dito sa screen. Yan. So ito yung yung box mga Kaymar, pakita ko lang ng mabilisan.
regarding naman sa pag-activate at firmware upgrade nitong Action 5 Pro, pag first time user, katulad ko, may dito pag first time nyo on QR code. Yan, i-scan nyo yun ng telepono nyo. So dapat meron kayong QR code scanner. Kung wala, pwede kayong mag-download sa kung Android Play Store, kung sa iOS meron din doon. So napag-download na kayo, i-scan nyo yung QR code. Yun nandito, yung dito sa screen. Pagka-download nyo nun, scan nyo ng QR code scanner. Pupunta kayo sa pag-download nitong DJI Mimo na application. Install nyo yun, gawa kayo na account. Tapos pag okay na, i-on nyo muna yung Bluetooth nitong cellphone nyo. Tapos pindutin nyo to, itong camera. Automatic nya madidetect itong ating Action 5 Pro. Tapos yung mga instruction yun, mga KMR, sundan nyo lang mabuti para ma-activate itong ating camera. Kasi may nakita ako dun yung naalala ko pa, meron dito sa ilalim yung parang 5 times skip. Ang hula ko lang mga KMR, pag naubos mo yun, baka hindi nyo magamit itong camera so pagtyagaan nyo na ang pag-install nitong pag-activate at firmware upgrade nitong ating Action 5 Pro. Yan. So after nun, so siyempre pwede nyo na magamit itong ating Action 5 Pro. So recap lang tayo mga KMR. So dito sa DJI Osmo Action 5 Pro, latest ng DJI sa Action Cam, dito sa adventure combo na to or bundle adventure, ang makukuha mo ay itong battery case na pwede mo gawing power bank. May kasama siyang tatlong battery na 1950 mAh. Yan. Tapos isang protective case. Yan. Alam ko dito mga KMR, magnet to pwede mo siyang, kung vertical yung mo, kukunan mo nakapatay yung ganun dito. Yan, pwedeng ganun. Yan. So ito may magnet to. So ito protective case, dalawang pang mount na magnetic din. Yan. Tapos dalawang screw na panlock. Tapos ito pang mount sa helmet or any curved surface. Yan. Tapos USB cable na pang charge type C. Yan. Tapos siyempre itong extension rod na 1.5 meters. Yan. Tapos siyempre stickers. Tapos ito manuals yan. Siyempre itong bida natin si DJI Osmo Action 5 Pro. Yan. So sa sunod na na video, sample video, out of the box, try natin or try ko mag-research na pinakamagandang kuha dito at 1080. Yun lang kasi kaya ang best ko na na resolution, para kasi na-upload ko lang naman sa YouTube. Try ko rin mag-increase hanggang 2.7 lang. Tapos lalo na yung yung super night, yung sa gabi, ang kuha na footage. Try ko rin yung pinaka-importante din sa akin. Kukuha din ako ng pakita ko sa inyo mga KMR. So yun lang mga KMR. Salamat sa panonood. Bye!